Tinanong ni Naruto si Boruto kung nasaan sila pero hindi daw alam ni Boruto. Iniisip ni Naruto na namana ni Boruto ang pagiging basta-basta lang sa paggawa ng bagay na hindi iniisip muna. Nakafocus si Sasuke sa maikling buhay ni Ishiki. Gusto ni Ishiki parusahan si Amado dahil nalantad lahat ng ginawa niya at umatake. Sumugod si Naruto pero pinaliit ni Ishiki ang sarili at dumaan sa kanya, kinuha si Boruto. Tinatansya niya na nasa 80% na ang dekomposisyon ng karma ni Momoshiki. Nagpalit ng pwesto si Sasuke kay Boruto at sinubukang gumamit ng Chidori. Pero hinarang ni Ishiki ang pulso niya at itinapon siya sa gilid, inis sa rinigan niya. Mas madali raw para kay Ishiki na harapin sila dito kaysa sunduin sa Konoha, umaasang mapapabagsak ang mga mamamayan at ibibigay sa kanya si Koaki. Nagbabala si Naruto na huwag silang maliitin. Nagising si Koaki mula sa panaginip tungkol kay Jigen. Ipinapaalam ni Amado at Shikamaru sa kanya ang mga nangyari habang wala siya. Sinubukan niyang sumali sa laban pero sinasabi ni Amado na wala na ang karma niya. Ipinaliwanag na ang pagpapwersa sa resurrection ni Ishiki gamit si Jigen ang nagtanggal nito. Hindi pa rin pakiramdam ni Koaki na malaya siya na pagtanto na pumunta si Ishiki sa Konoha para ipasok sa kanya ang bagong karma. Sinabi ni Sumire na magtiwala siya kay Naruto at sa iba. Nag-aalala si Koaki sa lakas ni Ishiki pero binibigyang diin ni Amado na ang kailangan lang nila ay umiwas kay Ishiki hanggang matapos ang maikling buhay niya. Umatake si Naruto gamit ang Chakra Arms at Shadow Clones. Hinahawakan si Ishiki para kay Sasuke. Naglabas si Ishiki ng mga cubes, pinipiga ang Shadow Clones habang nagpapalit pwesto si Sasuke para umiwas. Hinati niya sina Naruto at Sasuke, tinusok si Naruto ng maraming Chakra Rods at pinasok sa pagitan ng dalawang cubes. Tumulong si Boruto para tanggalin ang mga debris kay Sasuke. Napansin ni Sasuke na tinatamaan ng rod si Boruto kaya nagpalit siya at siya ang tinamaan. Pinag-uusapan ni Amado at Kiteso kung paano makakaiwas kay Ishiki ng 2 araw at iniisip ni Amado kung napagtanto na ni Boruto ang halaga niya laban kay Ishiki. Sinubukan ni Ishiki durugin si Sasuke gamit ang cube pero umatake si Boruto gamit ang Compression Rasengan. Hindi niya napigilan ang cube pero pinaliit ni Ishiki ito para hindi matamaan si Boruto. Ipinaliwanag ni Amado na ang Ten Tails kailangan kumain ng buhay na Otsutsuki para maging God Tree. Napagtanto ni Boruto na kailangan siya ni Ishiki para sa plano nito. At ipinaliwanag ito kay Sasuke. Nagbanta siyang patayin ang sarili gamit ang kanay para pigilan si Ishiki. Pinaliit ni Ishiki ang sarili at ang kanay ni Boruto. Sinabi ni Sasuke kay Boruto na hindi gagana ang pagbabanta at inutusan siyang tumakbo. Umatake si Ishiki kay Sasuke at hinanap si Boruto. Ipinaliwanag pa ni Amado ang practice ng Otsutsuki at naisip ni Sumire na gagamitin ni Ishiki si Boruto bilang sakripisyo. Inamin ni Ishiki kay Boruto na hindi niya siya kayang patayin. Pero pwede siyang saktan, sinira ang pulso niya at tinapakan at ipinaliwanag ang plano niya. Sinabi ni Amado na kapag isinakripisyo ang isang batang malusog na Otsutsuki, mas maganda ang Chakra Fruit. Naiinis si Koaki at tanong kung gaano kalaki sa plano ang nangyayari ngayon, pinapuna si Amado sa pagiging kalmado. Sinasabi ni Amado na ginagawa niya ang pinakamabuting desisyon sa oras at kailangan tanggapin ang resulta. Tinanong niya si Koaki kung ang nakakainis ay ang kawalan ng kapangyarihan o ang pagkawala ng karma. Bago iniwan ang usapan, nagtanong si Kurama kung may plano si Naruto at sinabi na may last resort option sila na tiyak na kamatayan kung walang magawa si Naruto, kaya pinapayong niya na huwag basta-basta gumawa ng desisyon. Nagdesisyon si Naruto na gawin ito kaya sinimulan ni Kurama at nakalabas sila mula sa cubes. Nilapitan niya si Ishiki at lahat ay naguluhan sa bagong lakas niya. Nagulat sina Sasuke at Ishiki sa bagong lakas ni Naruto. Ibinigay ni Naruto si Boruto kay Sasuke gamit ang isa sa kanyang Chakra Tails. Lumaban siya kay Ishiki gamit ang very limited na galaw. Ipinaliwanag ni Kurama kung paano kinokonsumo ng Baryon Mode ang kanilang chakra at paano lumaban para mas tumagal. Sinubukang durugin ni Ishiki si Naruto gamit ang kanyang cubes pero ibinalik ni Naruto ito sa kanya at bumalik sa opensa. Namangha si Sasuke na napapabagsak ni Naruto si Ishiki. Pinaputok ni Ishiki ang mga rod sa kanya pero nahuli ni Naruto ang mga ito, ikinagulat si Sasuke na halos hindi matrak gamit ang Sharingan. Naiinis si Ishiki sa sobrang lakas ni Naruto. Pinapanood din na Boruto at Sasuke mula sa malayo. Pinaputok ni Ishiki ang maraming rods pero naiiwas ni Naruto at ginamit ang isa para i-deflect ang iba. Dumaan siya sa Fire Blast ni Ishiki at nakalapag ng Rasengan. Naramdaman niya ang epekto ng Baryon Mode sa katawan. Sa Konoha, nagtatanong si Amado tungkol sa prosthetic hand ni Koaki. At nagulat na gumagana ito dahil sa pagbabahagi ng chakra ni Naruto.
Nag-alala si Koaki, nararamdaman niyang humihina ang chakra ni Naruto. Napagtanto ni Ashiki na may life-shortening effect ang lakas ni Naruto, iniisip niyang natalo na siya sa pastahan, pero biglang umubo ng dugo, naguluhan. Ipinaliwanag ni Kurama na habang ginagamit ang Baryon mode, nauubos ang life force nila, at dahil konektado ang lahat ng chakra, kapag nakasalamuha si Ashiki kay Naruto sa laban, nababawasan din ang natitirang buhay niya sa ilang minuto lang. Habang hawak ni Ashiki si Naruto, nadetect niya ang chakra na ibinabahagi sa Koaki at ginamit ito para hilahin si Koaki sa kanila gamit ang rift. Naiisip ni Amado na tapos na sila kung makuha ni Ashiki si Koaki. Napasinag si Boruto at nawala ng malay. Kinontra ni Koaki si Ashiki, sinasabing masaya siya na makikita niyang mamamatay ito. Dinismiss ni Ashiki yon bilang isang mahabang tulog. Sinabi ni Naruto kay Koaki na tumakbo, pero tinapak siya ni Ashiki ng malakas para lumabas sa Baryon mode. Nahawakan niya si Koaki sa lalamunan, pero nagpalit pwesto si Sasuke. Gumamit si Sasuke ng special smoke bomb na gawa sa mineral na nakakablock ng kakayahan tulad ng Byakugan, para hindi makita ni Ashiki si Koaki. Pinaputok ni Ashiki ang maraming chakra rod sa paligid, sinusubukang hanapin si Koaki. Lumipad si Ashiki pababa kay Naruto. Sumisigaw kay Koaki na kung hindi siya susuko, papatayin niya si Naruto. Naisip ni Koaki ang maraming beses na nagtago siya at tumakas kay Jigen, at pati ang panahon niya kay Naruto. Ipinakita niya ang sarili kay Ashiki. Lumipad si Ashiki papunta kay Koaki, pero walang epekto sa fire release na tinapon niya. Hinawakan niya si Koaki at sinaway dahil sinubukan itong maging shinobi. Sinabi ni Koaki na tinuruan siya ni Naruto kasi nakikita niyang may talent siya. Tinuro ni Naruto sa kanya ang maraming bagay at binigyan siya ng dahilan para mabuhay. Pinagtawanan ni Ashiki ito, sinabing dahil sa prosthetic arm niya nadala si Koaki dito, at dahil sa attachment niya kay Naruto, sumuko siya. Pinagtibay ni Koaki na walang halaga sa kanya ang mundo kung wala si Naruto. Binigyan siya ni Ashiki ng bagong karma at tumawa. Unti-unting nasasira ang katawan ni Ashiki. Nagsimulang mawala ang karma, naguluhan si Ashiki. Lumabas ang totoong Koaki, ipinapakita na ang na-brand ni Ashiki ay shadow clone lang na naglaho. Tinukso pa niya si Ashiki bago tumalon sa kanya, at ang bigat niya ay nagwasak sa katawan ni Ashiki, naging alikabok. Namangha si Naruto sa shadow clone ni Koaki. Tinanong ni Sasuke si Naruto tungkol sa bagong lakas niya. Biglang tinusok ni Boruto ang Rinnegan ni Sasuke. Nagsalita si Momoshiki sa pamamagitan ni Boruto, nagulat pero natuwa na natalo nila si Ashiki. Sinubukan ni Koaki tawagan si Boruto. Kinumpirma ni Momoshiki na namatay na ang kaluluwa ni Ashiki, at tinanong kung bakit hindi nakangiti si Koaki sa kanyang kalayaan. Sinabi ni Naruto kay Momoshiki na sumuko, wala na siyang maibigay sa Ten Tails para magtanim ng God Tree at gumawa ng chakra fruit. Ipinagpalit ni Momoshiki ang fire release ni Koaki at lumaban ng malapitan, nakatusok siya. Napagtanto niyang sapat na ang karma extraction ni Koaki. Sinipa ni Sasuke si Momoshiki na sinabi na ang karma extraction ay ginawa silang halos 80% Otsutsuki, kaya pwede na silang maging sacrifices kahit na nawala na ang karma. Inatake ni Sasuke si Momoshiki na hinarang ang sword at umatras ng eye channel ni Sasuke ang Chidori. Napansin ni Sasuke na hindi inabsorb ni Momoshiki ang ninjutsu niya. Tinanong ni Momoshiki kung handa na ba siyang patayin ang estudyante niya, at kinumpirma ni Sasuke gamit ang Amaterasu. Umiwas si Momoshiki at ginamit ang Shadow Clone bilang shield. Napagtanto ni Sasuke na dahil lumabas si Momoshiki dahil sobra ang chakra na ginamit ni Boruto, kung maibabalik ang chakra ni Boruto, uurong si Momoshiki. Plano ni Momoshiki kung paano talunin si Sasuke. Tinamaan niya si Sasuke ng Vanishing Rasengan. Naalala ni Koaki ang mga argumento nila ni Boruto at sinimulang mag-self-immolate para pilitin si Momoshiki na i-absorb ito habang sinusubukan niyang teleport sila. Nagsimulang makabawi ng malay si Boruto, pinigilan si Momoshiki na umalis at pinutol ang kanyang sungay, kaya umatras ang karma bago siya bumagsak. Bumagsak din si Naruto. Sa isip niya, nakipag-usap siya kay Kurama at nag-reminisce sila sa nakaraan. Sinabi ni Kurama na ang presyo ng Baryon mode ay ang kanyang kamatayan, hindi ni Naruto. Alam niyang magdadalawang isip o tatanggi si Naruto kung alam niya, at naglaho na, binabati si Naruto ng swerte. Naramdaman ng ibang tailed beasts ang kamatayan ni Kurama. Nagising si Naruto habang umiiyak si Boruto, hawak ang kanyang kamay, at nakatingin sina Sasuke at Koaki. Nabigo si Boruto na gumawa ng rift pabalik sa Konoha, ang tanging paraan nila para makauwi dahil wala na ang Rinnegan ni Sasuke. Tinanong siya ni Koaki kung natatakot ba siyang ma-take over ulit ni Momoshiki, at nangako siyang tutulungan siyang mawala ang karma, tulad ng pagtulong nila sa kanya. Nakagawa si Boruto ng rift habang nagtatalo pa sila ni Koaki, at lahat sila ay umalis papuntang Konoha.
Natanggap ni Shikamaru ang balita ng kanilang pagbabalik at tinanong ni Amado tungkol kay Koaki. Sinalubong sila ni Shikamaru, Keitisok, Sumire, Sarada, at Mitsuki. Tinanong ni Sarada tungkol sa mata ng tatay niya pero hindi niya sinisisi si Boruto nang aminin nitong siya ang may kasalanan. Pumayag si Sasuke sa kanya. Nagpulong sina Naruto, Sai, at Shikamaru kay Amado para itanong ang kalagayan ng Kara matapos mamatay si Ishiki. Ibinunyag niya na ang natitirang inner, si Code, ay delikado bilang isang vessel na may karma pero hindi functional. Dahil hindi pwede ang karma niya para sa resurrection. Hindi ito na-erase pero pwede pa rin itong gamitin bilang sandata. Ipinaliwanag ni Amado na habang pinalakas niya ang ibang inners, pinigil niya ang kapangyarihan ni Code para hindi malampasan si Jigen dahil tapat siya sa Otsutsuki. Si Code lang ang cyborg na mas malakas kay Jigen na hindi niya tinanggal sa utos ni Jigen at malamang maghahanap siya ng ganti sa pagkamatay ni Ishiki. Nagising si Code sa kulungan ng Ten Tails matapos nakatulog. Gumana ang white karma niya, nagpakita ng vision ni Ishiki, na itinuturing si Code bilang kanyang kahalili at ipinasa ang misyon niya dito. Nag-uusap sina Boruto at Koaki tungkol sa pag-uwi. Tiningnan ni Sakura at Keitisok kung ano ang epekto ng pagkawala ni Kurama at Rinnegan sa kakayahan ni Naruto at Sasuke. Nakumpirma rin kay Boruto at Koaki na 80% Otsutsuki ang katawan nila at muling pinagtibay ni Koaki ang pangako niyang tutulungan si Boruto mawala ang karma. Pinipilit ni Keitisok at Boruto ng media, gusto nilang malaman kung paano nangyari ang laban kay Ishiki. Pinanood ng mga kaibigan ni Boruto ang interview niya sa TV. Sinabi ni Mitsuki kay Sarada na dahil sa sitwasyon ni Boruto, bawal muna sa missions ang Team 7. Humingi ng paumanhin si Boruto na naapektuhan nila ng problema niya. Nag-alala si Sumire kay Boruto at napagtanto ang nararamdaman niya para sa kanya. Sumakay si Boruto ng tren habang iniisip ang tungkol sa karma niya. Sa gabi, naaalala ni Boruto nung na-take over siya ni Momoshiki matapos talunin si Ishiki habang naglalaro siya ng video game. Sa isang 5-cage video meeting, ipinaliwanag ni Shikamaru na nakakita sila ng sirang space-time gate sa ilang lugar na pinaniniwala ang daan papunta sa headquarters ng Kara sa ibang dimension. Ipinahayag din ni Naruto ang pag-aalala niya na hindi na niya maimbestigahan ang dimension para hanapin ang Ten Tails ng Kara, pero naniniwala siyang hindi ito magiging banta agad. Kasi wala nang maayos na sakripisyo ang kalaban para magpalago ng God Tree. Pinag-usapan nila ang mga plano at motibo ni Code at napagkasundoan na unahin talaga ang paghahanap sa kanya. Medyo nag-aalala ang ibang cage kasi karamihan ng impormasyon nila ay galing kay Amado. Aminado si Naruto na hindi niya lubos sa pinagkakatiwalaan si Amado pero maaasahan siya dahil sa tulong niya laban kay Ishiki. Tinanong ng mga cage si Naruto kung anong gagawin niya kung magiging banta si Boruto dahil sa karma niya. At sinabi ni Gaara na dahil nawala na si Kurama, baka hindi sapat ang lakas ni Naruto para talunin ang isa pang Otsutsuki, kaya maaaring kailangan niyang kumilos bago ma-take over ulit si Boruto. Nalungkot si Himawari kasi hindi na magagamit ni Koaki ang prosthetic ni Naruto. Dumalaw si Sumire kay Koaki at dinala siya kay Amado para maayos ang braso niya. Namangha si Keitisok dito. Pinayuhan ni Koaki ang lahat na mag-ingat kay Amado. Napansin ni Mitsuki na malungkot si Boruto. Ipinaalam ni Keitisok kay Naruto na bumibilis na ang progreso ng karma ni Boruto. Gusto ni Naruto na siya mismo ang magsabi kay Boruto. Tinanong ni Amado si Keitisok tungkol sa progreso niya sa pagiging miyembro ng Scientific Ninja Weapons Team. Nakita ni Sarada si Mitsuki mag-isa at sinabi niya na natutulog si Boruto ng konti-konti dahil natatakot siya na ma-take over ulit ni Momoshiki. Nag-usap sina Naruto at Sasuke tungkol sa karma ni Boruto at sinabi ni Sasuke na ipinangako niya kay Boruto na hihiramin niya siya kung magiging banta ito. Ipinabatid ni Naruto kay Boruto ang sitwasyon niya at pinakalma siya. Hindi na nakayanan ni Boruto ang paggising at nakatulog siya. Lumapit si Amado kay Naruto at inialok ang gamot na ginawa niya para pahinain ang Byakugan na pwede raw makatulong para pigilan ang progreso ni Boruto bilang Otsutsuki. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang binigyan ng maliit na dosis si Koaki para hindi mapansin ni Jigen. Kaya mas matagal ang progreso ni Koaki. Sinabi rin ni Amado na dahil may potential si Boruto sa Byakugan, pwede siyang makaranas ng side effects na hindi naranasan ni Koaki. Aminado rin siya na nag-aalala siya kung kaya pa ba ni Naruto kumilos tulad dati, pero ibinahagi rin niya ang karanasan niyang mawalan ng anak dahil namatay ang anak niyang babae 12 taon na ang nakalipas. Binigay ni Naruto ang gamot kay Boruto at agad itong sinimulang inumin ni Boruto. Napansin ni Mitsuki at Sarada ang pagbabago sa ugali ni Boruto at nagtanong kung makakabalik na ba sila sa missions. Tinanggap si Amado bilang miyembro ng Scientific Ninja Weapons Team at nagbigay siya ng data kay Sumire para ipunin.
Ibinalik ni Koaki ang prosthetic kay Naruto na tinanong siya kung gusto niyang maging genin. Sinabi ni Koaki na iisipin niya muna. Sinabi ni Naruto kay Shikamaru na gusto niyang mag-host ulit ng Chunin exam para maayos ang naantala ng atake ni Momoshiki.